Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Yes! Good morning! And we're back and we're so powerful. How are ya? Good morning. Maaya. Yeah, mapi ang ako ikaw. Wow. Kunasi ka nga na. Good morning ako. Gusto ko sila. Ibanag. Ay, gano'n. Diba? Masasya sa akin. Siyempre, sige, ano sa'yo? Ayan. Ano pa pag-Italia? Spaghetti! Bon appetit! Sa mga kumakain dyan ng mga lunchy! Si Italiana. Nag-greet siya ngayon. Buongiorno. Nagsasalita ngayon si Angela Ponce Enrile. Magandang Tax Wednesday po sa inyo, mga katambay at kasosyo. I-greet ko pala yung pamangkin ko, si Kankan. Happy birthday, Kankan. Wow. I love you. And then, greet ko rin. Hello, din sa friend ko na si Tatat. Uy, sino yan? Baka mag-friend sila niyan. Oo nga, baka, Si no? Kankan tsaka si Tatat. So, baliw-baliwan na naman tayo. Medyo ilalighten natin yung mood natin for Tax Wednesday. Kayo po ay namin makinig dito sa DWIZ 882am.com o kaya sa inyong iOS and Android, yung sa FB page na DWIZ 882. Pwede rin kayong tumawag sa 470-1750-254 or sa text line natin 0918-350-2378. Ngayong hapon po, makakasama niyo po, ako po si Attorney Nick, si Attorney Trixie, at si Attorney Ahmed, may mga nilalakad po, at ang kasama rin natin po, walang iba, kundi ang Buklo ng Bayan, Drew Olivar Jr. the third, the fifth, the second, the 1,000, Amanda Page. Page ka, hindi na Peachy. Ay, hindi na Peachy nila yun. Ako na si Blackie. Blackie Manzano. Yes, I so love it. So, mapapanood din po tayo sa mga cellphone ninyong dual SIM. Tama. Nahulugan. Batiin ko rin si Miss Atet Batoon, ayan, or Batun yata kasi nasa Germany siya. At pauwi daw siya dito sa Manila. Sa Davao pala, sorry. At saka lahat ng mga katambay at kasosyo natin sa iba't ibang panig ng mundo. Kung kayo ay kumakain, masarap ang inyong mga kumakain. Ngayon, samahan nyo Kumain kami. na po kayo bago ko pakawalan ang mga nakaka-rinding mga issues. So, bago ang lahat, since dalawa lang naman tayo, part tayo ng LGBTQIPAD, enya, asterisk, number sign. Hashtag, may ano pa? Kakanta tayo ng rainbow. May connection sa rainbow. Sa bagay, kasi Soji, ipagpapatuloy natin, di ba? O sige, so, simulan mo na. Pamintuan muna tayo, sige, ha? Sige. Pare, ha? Sige bro, tuloy mo na. Ano ba yan? Pakalalaki tayo. Sige pre. Okay. Tol, I cannot. mo. Okay, kakayanin natin. Sige. Pare, kanta tayo. If you know the song, just shut up. And listen to us. Okay. Why are so many songs about rainbows and what's on the other side? Emote na emote siya, pre. Okay. There are rainbows are visions, they're only illusions, and rainbows have nothing to hide. So we've been took in some toast. Para na iba na ata. Ano ba yan? Sige. Ay, ikaw naman, attorney. Hindi ko naman lyrics. Shasha! Magkakashasha. Ay, di ba? Tuloy mo na. Kaya mo yan. Kaya mo yan, pre. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Ano ba naman, Kermit? Alam niyo po, narinig niyo po si Kermit the Echoserang Palaka. Ay, hindi po. Ang kumakanta po. Si Kermit the Frog, kinain po si Miss Piggy. Dapat dancing queen, di ba? Ay, dancing queen. Dapat dancing queen na tayo ngayon. Ay, may kanta bang gaya? Meron daw para magpaulan naman tayo. Ay, ayan.
kayo. Sana ma-enjoy ninyo ang tanghaling ito. Ayan, sa mga nakikinig sa radyo, ayan po, kumasayaw ang balingkinitang si Kermit the Frog na kinain. May pa-split-split pa siya. Ayan, di ba? Ang saya, no? Talagang dancing queen talaga. Malaking pangangailangan. Uy, dapat yung TF taasan, di ba? Kasi nag-i-split na dito yung balingkinita. Kailangan ko ng braces. Tumatanda na tayo si Kermit. Oo. Dapat ano ka pala, bukod dyan, dapat ano, at sa bagay, tama yung pagkanta mo kasi kailangan talaga natin umulan. Yes, umulan. Oo. Kasi Oo. 69 ko na lang meters. Ikaw 69 meters talaga? na lang yung attorney. Oo. Totoo. Fact na fact yan talaga. 69 meters na lang po ang Grabe, natitirang no? tubig sa La Mesa La Mesa Dam. Dam, oo. Nakapatid ng coffee table book. La Mesa. La Mesa. Okay. So Tax Wednesday tayo ngayon. So ayan, sana po nasayan kayo sa konting pakembot nitong si Boklo ng bayan. Hindi pa pakembot yung... Ay, dito ba? Kulang- Patikim lang yon. Ganun lang. Oo, medyo ano lang. Pa-aqual lang, pa-shoulder. Shoulder effect lang. Tax Wednesday Oo. tayo. So, simplihan natin para maintindihan nila, di ba? Para sa simpleng tao. Oo. Kasi kanina, bago ang mga katambay, kasosyo, bago kami nakarating dito, pinag-uusapan namin kasi yung mga binabayar, paano ba mag-compute ng income tax ang isang individual? Oh, makinig ka, Lenny. Computation to, ha? Oo, simplehan natin kasi 'di ba ang mga ano natin, ang mga OFWs natin, minsan meron silang negosyo dito sa Pilipinas, 'di ba? O kaya sila yung mga nakikinig sa atin dito sa Pilipinas mismo, maaring meron silang mga small businesses, 'di ba? Paano ba yung pag-compute nila ng income tax? Okay. Ayan, kasi may sinasabi tayong mga gross, 'di ba? Gross. You're so gross. Lenny, you're so Oo. gross. So, magtingin tayo, mag-sample tayo ng Yes. isang business. So, Yes. ano bang business ang naisip mo? I-try natin Sige. talaga yung business ni Kwan, ni Lenny, yung lugaw. Okay? Lugawan. Gusto ko Ayan. yung lugawan. Oo. Maklugaw. May Mac tubig. Oo. Kasi i-connect na natin to, 'di ba? Kasi nga train law na, 'di ba? So kung siya ay merong lugawan, okay, kaya may business siya. Oo. So alam na natin kung paano mag-register niya, 'di ba? Na-take up na natin yan Yung dati. lugawan niya nasa Kwan, lugaw na. Oo. San Pedro, Laguna. Lugaw na. Okay. Lugaw na San Pedro. Okay. Oo. So magtatayo siya diyan. Kunyari nag-ooperate na. At syempre malapit na ang tax bayaran kasi March siya, palapit na rin matapos ang March. April 15 ang deadline, di ba? Oo. So Bayaran na. Oo, bayaran na ng mga buwis, national taxes. Akala ko Oo. mga boto. Sige. Sa May pa yun. Oo. Ay? Sa Mayo pa. Oo. Ngayon, bayaran muna ng mga taxes, income tax. Okay. So, siyempre merong gross revenues. Itong si Lugawan ni Lenny. Okay, so Lugawan, meron siyang gross revenues. Ibig sabihin ng gross, yung total. Total na kinita sa buong taon. Walang bawas yun, ha? Kunyari, magkano ba isang lugaw ngayon? Nasa Kwan, depende kung may Kwan ka, may itlog. Itlog ni Kwan. Itlog, Hindi hard-boiled. May manok. Hard-boiled yan, di ba? Hard-boiled. Hard-boiled ng Alam ko. sa lugaw, di ba? Hard-boiled? Hard-boiled. Hard-boiled Oo. egg. Ilang itlog ang inilalagay sa lugaw? Isa lang naman. Isa lang. Okay. Oh. Pero kung gusto mo talaga, pwede rin naman dalawa. Kung gusto mong dalawa. Yung malabol. Tapos ano pa? Lalagyan pa yan ng lalagyan pa yan ng manok. Manok, Minsan tama. manok. Oo. Minsan lalagyan ng gizzard, Oo. ganyan-ganyan. Di ba may kanin yun, di ba? Yung malagkit ba na kanin? Oo, malagkit di ba? na kanin. Oo, at saka tubig, di ba? So yun yung mga ingredients. At saka may onion pa yata yan di ba? May kompayat. Onion leek ba yun? Akala ko yung mga sinasahog. Yung sinasahog natin. Ayun, nilalagyan pa po yan ng pamintang buo. Hindi, nilalagyan pa yan ng mga, antag dito, garbanzo. May Ayan, maganyagan oo, pa yan, tama, di ba? oo. Tapos nilalagyan pa yan ng mga luya. di Yan, ba? oo, nilalagyan. Ay, luya lalo na, no? So, yan ang mga ingredients. So, Yes. syempre, pag nagtayo siya ng ganyan, bebenta niya yan. Magkano ba yung benta ng isang, ano ba yan, isang cup ba yan? Hindi, no? Isang bowl. Di ba isang bowl yan ng lugaw, ano? So, magkano yan? Sabihin natin,
Tanong natin kay Lenny. Pinamimigay lang daw niya eh. Pinamimigay. Tapos kumikita. Oo. No? Sabihin natin, Sinungaling. oo. Sabihin na lang natin na binibenta ng 100 pesos. Okay. Kunyari, kasi nandun lahat ng lahok eh, di ba? Grabe naman 100. Oo. Sige, go. Kasi nandun lahat, masarap. Oo. Meron pa siyang Sa kaldero na. Oo. Isang, tawag doon, hindi tasa eh. Yung mangkok ba yun? Yung bowl. Di ba? Okay. Isang bowl. So, yan ang ibebenta, 100. Sa isang taon, sabihin natin nakabenta siya ng, sabihin natin na sa isang buwan, nakabenta siya ng mga 10 noon. Ay? So konti, no? Sa isang 1,000 buwan. lang? O, 1,000, no? And sabihin na lang natin sa isang buwan. Hindi, i-total na. So, 100 times 30. Baka mapa 40 times 4 tayo. 3,000. Tama Tama ba? ba? Tama, oo, tama. Kasi 100 times 30. So, 3,000. So, 3,000 ang kinita niya sa isang buwan. Okay. Wala pang bawas. Kumbaga yun lang yung nagbayad sa kanya ng mga customers. So, 3,000 sa isang buwan. Times 12 yan, di ba? Kasi nga, 12 months sa isang taon, di ba? So, kung 12 months sa isang taon, edi 12 times 3,000. Edi 36,000 ang kikitain niya sa isang taon. Okay, 36,000. Okay. Now, yan ang tinatawag na gross sales o kaya gross revenues. Walang bawas kasi. Yep. Okay. Pero maliit ito eh. Okay, so anyway, 36,000. Yun ang gross. Yun lang yung concept na ano ba yung gross na sinasabi. So total yan na dapat niyang i-dedeklara yan. Total. Okay. Dati-rati kasi, sige, before that, babawasan natin yan ng mga expenses. Diba? Kasi may mga expenses siya dyan, di ba? Sa bawat lugaw na bibenta niya, may tubo na yon kasama yung cost. Kasi magkano ba yung manok dyan, magkano yung sibuyas, magkano kung ano-ano, di ba? Luya, etc. Sabihin natin, ang cost nila is, sabihin natin, 30 pesos lang. 30. O di sa 100 minus 30. Di ba? So, 70. Dapat ang kanyang tubo, di ba? Okay. So, 70 pesos, yun ang kanyang tinatawag na gross income. Kasi Gross income. ang cost ng kanyang ingredients, 30 lang. Okay, so, kumbaga sa isang mangkok, 100 pesos ang total, Yes. minus 30 na cost ng ingredients equals 70. So, yung 70 pesos, yun ang gross income niya. Gross income. Or gross sales. Hindi, ang gross sales, yung 100. Yung 100. Cost, yung 30. Tama. So, 100 minus 30, gross sales minus cost will be gross income. Okay, gross income. Para hindi sila nalilito. Kasi medyo yung mga nakikinig sa atin, minsan may bababasa sila, gross sales, gross revenues, gross income. Nakakalito, di ba? So tandaan lang natin, yung GS, gross sales, o kaya gross revenues, magkapareho yan. Yan yung pinaka-total. Total talaga yan. Walang bawas. Yung cost, yun yung cost ng direct ingredients ng lugawan. Expenses. Oo, hindi iba pa yun. Oo. So, cost lang ito. Magkano yung cost ng kanin, yung tubig, na yung luya, lahat ng yung manok na nilagay doon. Sabi natin 30 pesos yun. So, 100 minus 30 na cost will give you 70 pesos. Yung 70 pesos na yun, yun ang tinatawag na gross income. Okay. Ngayon, yung gross income na yun, ima-minus mo yung mga expenses na sinasabi. Iba pa yung mga expenses dun sa cost. Okay? Yung cost, yun lang yung direct na nagastos mo na para sa produkto mo. Yung expenses, dyan papasok ngayon. Example, yung sa gasol. Yung kuryente. Yung gasol, syempre niluto mo yan, di ba? Kailangan pa ba ng kuryente sa pagluto? Baka naman mabili. Paano ka magluluto, Okay, di ba? sige. Syempre may kalan, di ba? Tapos may gasol, di ba? So syempre lulutuin mo 'yan. Yung kung may araw, okay, kung nyari may bintana, okay, walang problema. Paano kung madilim? Tapos syempre kailangan mo may kuryente para makita mo kung saan yung mangkok mo, di ba? So gagastos ka sa sa gasol, gagastos ka sa kuryente. Di ba? Syempre, huhugasan mo yung mga mangkok mo pagka may kumain, di ba? Ay, oo. O tubig yun, babayaran mo rin. Assuming may tubig tayo, ha? Tapos, may tauhan ka, syempre, hindi lahat yun ikaw gagawa. Syempre, medyo, kung sa case mo, ikaw yung mararampa roon, magtatawag ka ng mga parokyano mo. Kain kayo dito sa lugawan ni Lady, ganyan. Pumunta si na Makalintal. Oo, papuntahin mo yung mga 8 bugok. 8 diretso. Pupuntahin mo sila para may pumansin naman sa kanila. Okay. So, pupunta sila.
Tapos may tauhan ka. Babayaran mo syempre yung sweldo ng tauhan mo. Okay. Tapos syempre, nung nagsimula ka, di irerehistro mo yung negosyo mo, di ba? May babayaran ka business permit, di ba? Lahat yan ang tinatawag na expenses. Hindi siya direct na pumapasok sa isang mangkok. Kasi yung binayad mo sa sweldo ng tauhan mo, hindi naman pumasok sa mangkok yun eh. Separate yun. Hiwalay yung gastos na yun. Yun ang mga expenses na sinasabi. Pag inalis mo yung expenses dun sa gross income kanina na 70 pesos, sabihin natin mga gross, mga expenses mo, sabihin natin 50, 50 pesos, di ba? Per mangkok yun na. So, 70 minus 50 na expenses, ang matitira magkano na lang? 20. 20. Yung 20, yun ngayon ang sinasabing net income. Yun ang bubuwisan. Net income. Kasi yun na yung natira matapos mong alisin lahat ng expenses, etc. Okay. Dati-rati kasi ang bayaran niya pagka nakarating ka na doon sa sinasabing net income, titingnan mo yung tax table. May tax table kasi. Yung tax table po, yan po yung nakasulat kung magkano ang iyong babayaran. Okay? Base sa tax na schedule na sinasabi. So, kunyari, syempre maliit lang yung amount nga, no? Sabihin natin, yung kinita mo sa buong taon ay hindi ka lumagpas ng 250,000. Yes. Di zero. Wala kang babayaran. Ngayon di ba? Wala kang babayaran. Yung kanina tinatanong mo sa akin, paano yung mga personal exemption pag mag-asawa? Oo, wala na yun. Inalis na. Ay, inalis na? Oo, built-in na siya. Kumbaga, nakasama na siya doon sa 250,000 na exempt na. Okay? Tapos wala na rin yung mga personal na additional exemptions ng mga anak. Yung mga anak. Di ba dati pag may isa kang anak, may additional minus 25,000. Wala na rin yan ngayon. Kawawa naman yung mga nag-anak-anak para lang lumait yung Pero maswerte kasi lahat na pare-pareho na. Kasi kahit na single ka, hindi ka pa rin dehado kasi may take home ka kaagad na 250,000. Ay, gano'n. Hindi so, kailangan maging bakla. Tama. Wala isyong gano'n, di ba? Tama. So yun yung mga expenses mo na maibabawas mo. Okay. Yan yung ngayon kasi meron ng may option ka. Okay. Yung option mo, pwede ka nabanggit na natin yan dati. Yung titingnan mo yung tax table o kaya 8% ng gross sales ang titingnan mo. Kung alin mas mababa, yun ngayon ang babayaran mong income tax. Ay, gano'n. So, yan ay dati walang gano'n, walang option eh. Okay. At saka, kailangan meron ka mga resibo. Ipapakita mo mga resibo. Ay, gano'n. Oo. Kaya pala ang dami mga nag-iipon ng mga mga resibo, attorney, no? Importante yan. Kasi yan ang pruweba mo na ginastos mo to, yung mga expenses na yan. So, kung wala kang resibo, hindi i-allow. Ang tawag dyan, allowable deductions ng BIR. Yung expenses mo, titingnan, check yan. Isa-isa. Ito ba may resibo? Ito ba may resibo? Pag wala ka maipakita, i-disallow. Hindi papayagan ng BIR na i-expense mo yun o ibawas mo. Doon nagkakaroon ng kaibahan ng computation ang isang taxpayer at saka yung computation ng BIR kasi magkaiba. Sasabihin mo, ito, ibabawas ko to. Wala ka naman resibo. Sasabihin ng BIR, wala kang resibo, sorry na lang kasi wala kang resibo. So, hindi mo pwedeng ibawas yan. So, ka na mo right, pagawa ka, di ba? Ano bang klaseng resibo, attorney talaga? Yung talagang yung resibo na nakalagay, yung tin nung binilhan mo, okay? At saka nakalagay din kung VAT registered siya o hindi. At saka meron yan yung tinatawag sa ilalim na yung sa printer. APPO nakalagay yan. So, yan ay kailangan merong valid dapat yung resibo mo. Pagka may mga resibo ka, walang problema. Alam mo ba sa BIR, pag nagpupunta ako doon at yung kliyente, magdadala ng resibo. Count kaya resibo yung dinadala nila. At sinecheck yan ng BIR kung sinisipag, ha? May mga kakilala akong ganyan na mga bumibili din ng resibo. Tapos nilulukot-lukot tapos pinapahiran ng kape-kape, ha? Tama, para palitawin na medyo luma-luma na. Style yan nila. Yan ang problema natin, attorney, ngayon. Na parang hindi masyadong focus ng BIR na para alamin kung totoo ba talaga itong mga resibo. Pero may way ngayon. Kasi kung wala ka namang maipakitang resibo, okay, o kaya nawala yung mga resibo mo. Kunyari, ikaw, mahilig ka sa nagtatampisaw ka, binaha.
di ba? Umulan ng malakas, di ba? So nawala mo yung mga resibo. May option ka naman na gamitin mo yung tinatawag na OSD. Ibig sabihin noon, Optional Standard Deduction. So, pwede mong ibawas Optional Standard Deduction 40%, 40. So, yung total mo kanina na 100 pesos, di ba? Times 40. Pwede mo i-deduct 40 pesos. So, 60 na lang ang tataksan sa'yo. Wala nang resibong pakita yan. Mas madali, di ba? So, dati meron din pero tinaasan 40%. So, mas maganda ngayon. Kaya yung sinasabing pahirap daw sa mahihirap, hindi yung totoo. Kasi nga, may options ka na. Una, pag ikaw nga ay self-employed, may negosyo ka dito, pwede mong tingnan yung tax table. Tingnan mo kung saan ka pumapasok. Yung bracket. O yung bracket na sinasabi. Kunyari, lumagpas ka ng 250,000 sa isang taon, ano? Kung lumagpas ka ng 250,000, ang babayaran mo, muna, 20% nung lagpas sa 250,000. Okay? So, kunyari, 300,000. So, magkano ang lagpas nun sa 250? 50,000, di ba? So, yung 50,000 pesos na yon times 20%, yun ang babayaran mo. Pero hanggang 400 lang yon 1,000. Ibig sabihin, pagka hindi ka lumagpas ng 400,000, paano kung ang kinita mo sa isang taon, 500,000? Okay, kung 500,000, sa bracket, sa tax table, nakalagay, una, magbabayad ka ng 30,000 pesos. Plus, yung sobra ng 500 sa 400,000, 100,000 yun, di ba? Yes. Yung 100,000 times 25%. So 100,000 times 25%, ano yun? 25,000. So yung 25,000 plus yung kanina na 30,000. So mabayaran mong tax is 55,000. So titingnan mo sa tax table, 55,000. Ngayon, 55,000. Meron lang 8% na option ka. Base yan sa gross sales mo. Pero una, tatanggalin mo muna yung 250,000 mo. So kung kunyari, kinita mo sa isang taon, 500,000, di ba? Yung 250,000, walang tax yun. So, i-minus mo na yung 250. So, matitira sa'yo, 250 na lang. Yung 250,000 yan, times 8%. Yun ngayon, ang yung isang, pag kinompute mo yan, sige nga, tingnan natin, magkano ba yung 250,000 times 8%? Malaking pera pa rin. Oo, malaking pera. 20,000 lang. Ikumpara mo yun doon sa tax table na kanina, sabi natin 55,000. Di ba mas maliit? So, may option ka na ngayon. Pwede mong tingnan kung saan ka makakaliit. Ito ay legal. Valid. Kaya sa lugawan ni Lenny, pwede siya magbayad ng mas maliit na tax. Depende sa kanya kung anong pipiliin niya. Kaya pala pinili talaga ni Juan na maglugaw siya kasi wala talagang babayaran tax. Correct. Hindi umaabot. Ngayon, panalo hindi lahat ng expenses pwede mong ibawas kasi ang pinaka-common na expenses mo, syempre, sweldo ng mga tauhan mo. Pwede mo ibawas yan. Kuryente, tubig, gas, pwede mo ibawas. Pero kung kunyari, nag-grocery ka, lugawan ni Lenny. Nag-grocery ka, bumili ka ng mga candy ng mga anak mo, bumili ka ng ano ba nabibili sa grocery? Yung hindi gagamitin sa hindi gagamitin sa lugawan niya. Makakabili ka ng kwando, chichirya, mga ganyan. Passion Max. Passion Max? Ano yun? Hala, may bago na naman tayo kasi may X Pinoy. Hindi, wala yun. Wala yun. Iniinom yun ng mga kalalakihan. Gano'n? Paano mo nalaman yan? Nakikiinuman ka na naman, ano? Hindi. Alam niyo kasi si Drew ang hilig-hilig uminom niya, makiinom sa mga sa mga taga Condo Manila niya eh. Kasi nga mga kainuman ko taga BIR. Tama. Ayun, may mga kasi grocery. Beer. Kaya nag-grocery ka, mga chichirya ng mga bata, ganyan. O kaya ano ba mga gino-grocery mo? Let's say Baygon o kaya yung mga naphthalene balls, yung pagka sa damit, di ba? Sa mga damit. Bakit gano'n? Mga gino-grocery. Nagpapatayin ka ba? Tapos bili ka ng mga kung ano-anong mga sa grocery. O kaya, bukod sa grocery items, bumili ka ng sabon, panligo, ganyan. Pwede bang i-deduct yun? Hindi pwede. Kasi kailangan yung mga expenses ninyo ay necessary.
ibig sabihin kailangan. At saka dapat reasonable. Ibig Yes. sabihin tamang-tama para sa negosyo mo. Wala namang kinalaman ng mga naphthalene balls, di ba? Attorney, may tanong ako dyan. Sige, go. Since sinabi mo yan, kasi may kilala din ako ng mga, na friend ko talaga, transgender, nagtatrabaho sa isang bar, ganyan. Ayan. Para sa business niya yung ginagawa niya, di ba, na para nag-entertain, ganyan. Yes. So, may kwan po siya, nagpapa-opera, nagpapa-boobs, nagpapaganda, ganyan. Na parang pwede ba niyang ilagay yon as expenses? Kasi nga, for the business naman yun. Yes, pwede. Kasi depende yan sa business mo. Kung yung, kung ikaw ay, let us say, entertainer ka, di ba? Yes. So, ikaw ay self-employed kasi hindi ka lang naman sa isang comedy bar nagtatrabaho. Nagtatrabaho ka rin naman, let's say, rumaraket-raket ka, may mga private shows, di ba? Corporate shows na doon ka, nag-hosting ka. Yep. At ang puhunan mo, yung iyong katawan, yung iyong katatawanan na pinapakita sa mga tao para masayahan sila. Siyempre, gagastos ka ng makeup mo yan. Gagastos ka ng mga damit, Makeup di ba? artist din. Part yan ng iyong trabaho. So, reasonable ba yan? Yes. Oo, kailangan mo eh. Kasi alam naman lumitaw ka sa isang comedy bar. Yung mga nakikinig at nanonood sa atin, pag sinabing comedy bar, yung mga nagpapatawa, di ba? Sa entablado. Tapos inom-inom kayo, ganyan. Kain-kain, ganyan. Pwede ka bang pumunta sa entablado na mukha kang bank teller? Yes. Siyempre hindi, di ba? Kailangan nakabihis ka. Kailangan masaya. Yung papanoorin ka talaga ng mga tao. So, kagastos ka sa damit mo, sa makeup mo. So, kasama yon. So, pwede mong ibawas yun. Ay, pwede ba? Pero sa lugawan ni Lenny, magme-makeup ka ba? Magsusuot ka ng mga ano? Siyempre hindi, di ba? Bawal, di ba? Sa mga transgender, naliwanagan tayo, ha? Pwede na pala natin gamitin itong kwan. Mga boobsy Wonderland. Pampapa-opera natin, pamlagay ng piyong, panglagay ng mga Pwede yan. balakang, Oo. bakla. Kailangan kasi i-justify mo yan. Oo. Kahit Pati mga mapa-injection, gluta. Mapa-inject. Kasi kailangan mo yan sa Wow, negosyo mo. very good. I love it. Oo. Tapos yung mga medisina, pwede ba yan? Hindi po. Kasi yung sa lugawan naman ni Lenny, hindi naman kailangan meron siyang mga gamot-gamot na tinitake, di ba? Ay, kailangan din, attorney, ng gamot-gamot. Para saan? Kasi nakaka-high blood ako, no? Lugo. Oo. Yan, personal na yan. Kasi pagka mga personal expense kagaya ng mga grocery items o kaya yung mga medicine, hindi yan pwedeng ibawas. Hindi yan i-recognize ng BIR. Ang tawag dyan, disallowable. Hindi ina-allow. Okay. Oo. Deductions, disallowed. Okay? Kaya yung mga medicines, let's say, pampa-high blood, yung mga tinitake ng mga, kung sino-sino na may mga sakit, ganyan, hindi pwedeng ibawas. Pero kung yung mga tinitake ng medicine naman itong entertainer na ito, na kailangan niya para ma-maintain ang kanyang ay pwede yan ibawas. Kasi part ng kanyang trabaho. Okay. So, kailangan depende sa nature ng business. Yan, isa yan. Representation, kailangan din yan. Expenses, ano yan? Kunyari, ikaw, Drew, para makaakit ka ng mga parokyano mo sa lugawan, kailangan rumampa ka muna sa hotel, makipag-dinner date ka, kung kani-kanino. Na para i-invite mo din siya sa Tama. Starbucks. Oo. Open-minded ka pa. Networking pala. Networking sa lugawan. Mga open-minded, di ba? Okay, sige. Oo. So, syempre, i-dinner mo sila or ila-lunch mo yan. Representation expense, pwede yan. Pwede mo siyang i-deduct. Yung nga lang, reasonable dapat at saka necessary. Tapos, ano pa ba? Research and development, kailangan yan. Sa lugawan ni Lenny, okay, kailangan niya i-improve yung kanyang kawali. O kaya i-improve yung kwan niya. Oo, yung kalat. Yung kulay ng kanya, kung paano mas ma-visually na masarap yung pagkain. Tama. Oo, so may mga improvements ang technology, di ba? Yan, pwede rin yan i-deduct. Ay? Oo, yung tinatawag na research and development cost. Na sa Train 2, okay, itinetake up na yan, yung research and development. Kumbaga, mas malaki ang benefits pag ikaw ay namuhunan o nag-invest sa research and development. Kasi sa atin dito, sa bansa natin, wala masyadong nag-i-invest sa R&D research and development. Kasi wala namang benefits, di ba? Kopya ko na lang tayo ng kopya. Pero dito sa Train 2, lalagyan nila yan ng benefits. Oo, pagka nag-i-invest ka sa R&D, mas mabababaan yung taxes mo. Ay, so yung mga scientists din natin. Yes, ina-encourage yan. Oo. Kasi karamihan sa mga natin, di ba nagbe-brain drain? Yes. Yung mga magagaling sa atin, nagpupunta sa ibang bansa. Tayo, naiiwanan tayo rito, walang R&D, di ba? Ako, inabot na naman tayo ng 30 Ay, ang bilis minutes. naman. Ang bilis ng oras. Kermit the Frog. Mamaya tutuloy natin ang ating usapan ng Tax Wednesday. Yes.
Tambayang sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayang sa DWIZ. Oh, pwede ba? Sex bomb Aquino. Yung mga nakakamiss kay Madam Mocha, siya po ay very busy ngayon. Oo pero nga. wag niyo pong kalilimutan. Ayan. 181 AA Kasosyo Party List. Isa lang po Isa ang iboboto lang. Tama. by Mocha Uson. Correct. AA Kasosyo. Apo. Party List 181. Yan po ang pipiliin natin, mga kasosyo katambay. Suportahan po natin si Madam Mocha Uson. At Yeah. ang kanyang plataforma ay tungkol sa negosyo. Tutulungan po lahat tayo. Ito ay totoong magtutulong Yes. talaga. Hindi yung kunya-kunwari, pupunta-punta ng Hong Kong pero iniiwasan. Si Madam Mocha ay talagang dinudumog. At suportahan natin kasi maganda po talaga ang layunin niya para sa ating bayan, sa bansa natin. Okay. Yan. Ba't ka naman napasayaw? Wala lang. Nagpapapayat na kasi ang bakla. Oo nga, sabi mo, ngayon. ilan pounds ang nabawas sa'yo? 5 pounds. Ano bang pinagagagawa mo? Bakit Kasi biglang oo. Kasi meron attorney yung application na Oo. per lakad mo, Oo, ganyan, per per lakad, per walk mo. Oo. Parang may naiipong kang pera. may application na May ganun. ganun? Habang nagpapapayat ka, kumikita ka. Ang galing Oo, naman. attorney. Share mo sa akin mamaya. Share yan, natin ha? yan. Oo. Na parang yung sinasabi din ni Kwan, Oo. itong issue kay, sino to? Kay Ramon Tulfo, na Ay, tamad oo. daw, na parang Oo, mga Pinoy daw, na, may, oo. na kung ganyan Oo. ang kinalakayan niya, natulog ng tulog Oo. kayo, ganyan na lang. Oy, Mr. Ramon Tulfo, meron na pong trabaho, yung Kwan, kumikita po yung mga natutulog lang. Tama, oo. Like yung Kwan attorney. Oo, meron ganun ha. Doon sa ibang bansa, yung matutulog lang doon sa mga matres, ganyan, Oo. ng ilang kwan. Tapos, Oo. iba-vlog lang nila Oo. kung ilan yung, Tama, kung oo. anong kwan. Iba na ngayon, oo. Yan ay may iba't iba na kasi ang mga klase or uri ng negosyo. So, ituloy natin kanina. Okay. Pinag-usapan lang natin yung income tax. Kasi sa dami ng mga pwedeng pag-usapan, kulang talaga yung isang oras. Pero Oo at nga. least, Sana madagdagan tayo. Oo. Tama. Oo. Sa ito ay tinutulungan natin sila na maunawaan unti-unti ang mga buwis na ating kailangang bayaran. Okay? Yes. Kasi tandaan ho natin, April 15, deadline na po yan ng tax, no? So, sa income taxes. Ngayon, alam mo ba, ituloy natin tungkol sa SOGI, yung naputol, kasi kulang tayo sa oras last time, di ba? Oo nga. Okay. Ngayon, marami rin pa tayong oras. Oo. Yung sa SOGI, dati-rati kasi, kapag ikaw ay babayad ng tax, consolidated ang form kapag mag-asawa kayo. Okay. Ibig sabihin, husband and wife, pwede kayo mag-file ng isa lang na return, income tax return. Isang form lang. Tatay lang, di ba yun, attorney? Normally, kasi ang alam mo naman kasi ang society natin chauvinist, 'di ba? Oo, Ibig sabihin lalaki. Kaya husband daw ang mag-file tapos sisingit lang may column lang para ilagay yung sa wife, okay? Pero ngayon sa panahon ngayon, hindi lang naman lalaking kumikita. Minsan mas malaki pa ang kita ng babae, di ba? Oo. Yung mga husband, tinatawag na ngang house band. Kasi sa bahay na lang sila taga-alaga ng mga anak, di ba? So, yun. SB, sarap buhay. Correct. Oo, sarap buhay. Okay. Oo. So, consolidated. Ngayon, consolidated pa rin, pero sinimplify na. Kaya lang, paano yung mga nagsasama, mga LGBT? Yun nga. Ayan na. O, kasi last, Oo. kailan ba yun? Tuesday, ano? Oo. Monday tayo. Oo. Pinag-usapan Sino kaya? natin yung SOGI Yung bill. top or bottom? Sino magpa-file, di ba? Oo. Unfortunately, pag hindi kayo mag-asawa, kasi ang concept ng kasal sa atin dito, nasa family code, kailangan babae at saka lalaki. So, yung mga nagsasama na mga same-sex couples, okay, hindi sila allowed na mag-file ng consolidated income tax return. Kasi hindi nire-recognize yung kanilang pagsasama. Maski nga yung mga live-in, kunyari, lalaki, babae, hindi naman kasal. Tapos nagsasama sila sa isang bahay, nakatira sila, hindi pa rin sila pwede mag-file ng consolidated tax return. Hindi pa rin pwede. Unfair. Oo. Lalong hindi pwede kung nakikiapid lang. Kunyari yung lalaki, may asawa, tapos hiwalay na sila, yung hindi na natutulog doon. At may kinakasama siyang ibang babae. Kinakama ibang babae. Tapos gusto nila mag-file sila ng consolidated tax return. Hindi rin pwede. Kasi ang sabi sa batas, husband and wife. Ibig sabihin, kasal kayo. Hindi kasal. So yan ang sinasabi ng SOGI bill. Pero alam mo, hindi naman, kasi nga kaya nga sabi natin dati, parang
kulang, di ba? Yes, yes. Kulang yung SOGI bill. Pero, ang maganda nito, at least merong nasimulan. Okay? Yun nga lang kasi, ba't hindi pa nila pinagsama-sama? Ano sa tingin mo? Bakit ganun? Hindi, kasi feeling ko talaga, attorney, kung bakit hindi nila muna inisa-isa. Kasi, pakiramdam ko lang, opinion ko lang, na parang wala naman akong gusto na para iparating na parang siraan kayo. Pero, ito lang, 20 years na, 2 dekada na, na lumalaban. Tapos, bakit ito lang, yung parang nakikita namin na for transgender lang yung right na to. Parang ganun lang. Tapos, kulang-kulang. Kulang-kulang na in the sense na hindi nila maisama lahat, pati yung kasal, ganyan. Ito lang feeling ko lang, attorney, na parang kasi kapag nilagay na nila lahat, na parang tapos na ang laban nila, wala na silang papel. Sa bagay may point ka dyan. Kasi feeling ko may pera, ganyan siguro. Sa bagay, kasi yung mga advocate groups na yan, syempre yun lalo na yung mga NGOs na may foreign support, di ba? Tapos maglalabi sila. Pag lahat natapos na, nagawa na yung bill, na pirmahan, wala na silang saysay, kumbaga tapos na, di ba? Kaya siguro, ginagawa nila piecemeal legislation. Ibig sabihin, one at a time ang ginagawa nila. Well, may point ka rin dyan. Ako naman, ang tingin ko naman dito, kasi mabagal kumilo sa Kongreso. Mabagal. Kasi merong panukala sa House of Representatives, tapos iaakyat yan sa Senado. May panukala rin sa Senado. Tapos pag-uusapan yan, ang tagal na mag-usap. Magre-recess. Pagbalik nila, ire-refile na naman. Bakit hindi sama-sama na lang? Oo nga. Para yung usapan, sabay-sabay na. Hindi yung putol-putol. Kasi mo, ngayon pinag-usapan yung anti-discrimination. Hindi pinag-usapan yung pagdating sa bayaran ng taxes ng same-sex couples. Hindi rin pinag-usapan dyan yung property relations nila. Pati insurance nila. Kada session, refile sila ng file. Matagal. Kasi attorney, parang feeling ko lang sa kanila, nag-iingat lang kasi sila. Kung mas madami kasi, parang less talk, more talk, less mistakes. Less mistakes. Less talk, less mistakes. Less mistakes para sa kanila. Tama. Siyempre, madaming kwan dyan, kapag ang daming issue, ang dami yung gusto, parang mas malaki yung chance na parang hindi... Yun nga lang, tatagal. Nag-iingat lang siguro din sila. Ang kagandahan lang kasi dito sa bill na ito, sinang-ayunan na ng House. Ang problema nasa Senate ngayon kasi nga may 3 tayong senators na parang umo-oppose o ayaw nila. Si Soto, si Pacquiao at saka si Villanueva. Nandiyan pa ba si Villanueva? Dapat nga wala kasi 'di ba hinatulan siya 'di ba ng korte. Hindi ng korte 'di ba? Kaya lang ang humirit itong si Senator Soto at sinabi daw na Senate lang daw ang pwedeng magtanggal sa kanya. So yung mga ganung bang mga issues. So yan ay nakabinbin pa yan. Pero ito nga ang mga umu-oppose kasi based on religious grounds or moral grounds na sinasabi nila base daw sa religion. Pero ano man nung binasa ko nung binasa natin to, itong panukalang ito na SOGI bill, hindi naman talaga sinasabi na tataliwas ito sa religion ng kahit na sino. Kumbaga, may respetuhin pa rin. Yung nga lang hindi na pwedeng ipilit. Okay? Kasi for example, yung mga facility, kunyari nasa simbahan, tapos may sinasabi yung pare about mga same-sex couples. Tapos parang mapang-api ang pagkakasalita niya, hindi maayos, pwede siyang kasuhan dito. Kasi bawal ang discrimination. Bawal ang magkukos ka ng stigma. Pag sinabing stigma, yung parang may marka ka na masakit para sa'yo, di ba? So yun mga ganyan iwasan. Although, currently, pwede ka mag-file ng damages. Meron kasi tayong tinatawag na tort, T-O-R-T, damages yan. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasaktan at wala namang specific na provision ng civil code para sabihin mo, nasaktan ako, kailangan bayaran ako ng daños perjuicios. Okay. Pwede sa torts. Okay. Pero yan ay isang paraan lang. Siguro dito sa panukalang ito, mas pinadadali kasi imbis na maghanap ka pa ng provision, legal provision sa civil code, titingnan mo na lang itong panukala ito, nakalagay dito, bawal lang ganito, bawal lang ganyan. So pwede, di ba? Pero nakalagay rin dito, nirerespeto din ng religion. Kasi kung yung sa religion mo, bawal for example sa simbahan, for example, sabihin nila, okay, puro straight lang na pare, bawal ang Becky. Choice yan ng simbahan. Hindi pwedeng ipilit ng isang Becky kasi sabi ng church mismo, kung ayaw niya maging part noon, edi humiwalay siya. Magtayo siya ng sarili niya. Parang ganon, di ba? So, nirerespeto. So, sa usapan nga ng taxes,
hindi pwedeng i-consolidate. Okay. Hindi pwede. So, kanya-kanya pa rin sila ng file. Kaya ikaw Drew, magpa-file ka ng hiwalay sa jowa mo. Ang dami noon. So, kanya-kanya kayo, di ba? Hindi pwedeng sama-sama. Ay, nako. Hindi ko rin maintindihan na parang mamaya pabor sila sa mga, yung mga pinasa ng mga, antag dito, ng LGBTQ community para din sa kanilang laban. Parang mamaya parang kampi sila dito sa pinabibigyan nila ang mga priest. Mamaya ayaw nila yung sa priest. Parang ang gulo. Tama. Tapos isa pang problema dyan, yung tungkol sa property relations, di ba? So may mga pinundar kayong dalawa. Kanyari, isang tomboy at saka isang girl. Ang tawag pala dun sa babae na babae siyang kumilos pero gusto niya babae, femme pala. Femme. Ganon din pala sa mga Becky. Di ba merong mga butch, ano ba tawag ito? Butch, di ba? Yung mga bro, yung mga ganyan, di ba? Pamintang durog, pamintang buo, ganyan. Meron din yung mga lambot, sila yung mga FM yata. Pero effeminate. sa kanila, attorney, sa LGBTQ community, ang wala yun sa kanila, yung mga femme or butch, ganyan. Basta lesbian, ganyan. Wala na mga variety. Okay. So, assume natin na si lesbian, meron siyang kinakasamang girl, dalawa sila, nagpundar sila, bumili sila ng bahay, nag-contribute sila, hati sila, so nagbayad sila. Tapos, nakatira sila doon, di ba? Ngayon, pwede siyang irehistro naman kasi ngayon sa pangalan nilang pareho. Kasi co-owner sila eh. Yes. May batas tayo tungkol sa co-ownership. Okay. Pag sila ay naghiwalay, hahatiin ng korte yun base sa kung magkano ang iyong ipinundar. Kung hati talaga sila, o di hahatiin ng court 50-50. Pwedeng si lesbian ang titira, patuloy na titira sa bahay na yun, babayaran na lang niya si girl. Yung share ni girl, di ba? Para alis na si girl doon sa bahay na yon. Or pwedeng, pag hindi talaga sila magkasundo at ayaw ni girl, sabi ko, hindi, dito ako titira. Maraming memories ako dito. Ikaw ang umalis kasi ikaw yung manyak dyan. Eh di si lesbian, kailangan umalis. Sabi ni lesbian, bigay mo sa akin yung kalahati ng ano ko. Kung ayaw talaga nilang magkasundo, di sila magkasundo. Ang hirap. I-order ng court na ibenta yung property. Pag binenta, edi cash na. Mas madaling hatiin ang cash kaysa sa mismong bahay. Liquid na kasi. Kasi ang hirap naman sa bahay, sabihin ganyan, doon ka dumaan sa pintuan sa harap, ako sa likod. Lagyan natin ang divider ito. Palitan natin yung aircon, gawin natin split type para split. Di ba ganun, di ba? So hindi pwede ganun. So hatiin niya ng court based sa cash. So, pero meron kasing batas dyan. Pero yun nga lang, pagdating sa, ito yung problema, sa union. So yung tinatawag na kasal. Kasal. Kasi, alam mo kasi sa constitution natin, sa saligang batas, wala namang kasing definition talaga doon ng kasal. Walang ganon. Ang definition ng kasal kasi nakikita sa family code nitong 1988 na kinontinue yung civil code kasi ang basehan talaga civil code eh. Nung panahon ni President Cory Aquino, gumawa siya ng executive order lang. Kasi both executive and legislative powers nasa kanya. So meron tayong family code nung August 8, 1988 yan. August 3 yata. So yung time na yon. Diyan sinasabi na ang kasal ay para lamang sa lalaki at babae. So yung mga nagsasama, hindi sila mga Becky na nagsasama, hindi sila pwedeng ikasal. Pero attorney to may nag-trending ngayon. Is tomboy, yan nga, trans man tapos trans woman. Kinasal. Talaga? Sa PBB. Trans man and trans woman? Kinasal? Kinasal sila. So, okay naman siguro yung attorney, di ba? Okay. Hindi, yung word na kasal, dyan sila nagtatalo eh. Kasi sinasabi nga ng batas natin sa family code na ang kasal or marriage is between a man and a woman lang. Special union, yan ang tawag dyan. Pero sa constitution walang sinasabing gano'n, walang definition. So nilimit ng family code, nilimita ang marriage ay between man and woman lang, babae at lalaki lang. Kaya lang nga kasi ang LGBTQIA+++, ang dami nila. Asterisk. Emoji. Okay. Ang dami ng klaseng unions. Kagaya ng banggit mo kanina, merong trans man at saka trans woman. Sa PBB yan. Sa PBB, trans Pinoy, trans Pinay. Ibig sabihin, sila ay mga nagpa-opera or transitioning, di ba? Lalaki na gusto maging babae, yun naman babae gusto maging lalaki. Hindi pa sila pwedeng magpakasal base sa batas natin ngayon. Pero walang pumipigil sa
Kongreso na maggawa ng panukala na tawagin to ng ibang pangalan. Let's say civil union, kagaya sa ibang bansa, o kaya domestic partnership. Pwede naman yon para mayroong tinatawag na legitimacy. Hindi ka mahihiya. Kasi alam mo, minsan pupunta ka sa ospital, nagkasakit yung partner mo. Ayan. Tapos pupunta ka, sasabihin sa'yo, anong relasyon nyo dito sa nagkasakit? Diba? Pag magulang, walang problema. Pag kapatid, walang problema. Pero pag sabihin, lover po, ay hindi pwedeng yung bisitahin o hindi pwedeng ganito, kapaalisin ka. Siyempre, masakit yun doon sa mga LGBTQ. Kahit patay. Oo. Di ba ang hirap, di ba? Kaya yun ang problema. Wow, umiiyak. Emote talaga. Emoji. Emotera pala ka. Nakita niyo mga pinagdadaanan namin, no? Yung mga LGBT. Oo, ayan. Nako. one tulo lang ha, dito na sa kaliwa. Mildred. Laki ng bunganga. Pero Soto naman, no? Parang sanay na sanay. Ikaw talaga, Miss Kwan na. Ano ngayon? Iba na naman. Tramo. Saan yan? May bago ba? Yan ba yung daanan ng trend? Hindi, parang gano'n. Iba-iba pangalan ko. Ikaw talaga, araw-araw, iba-iba mo. Sige, payag na rin. Ang Sige, dami mo go. kasi sinalihan eh. Ikaw kasi, parati kang pumapakpak. Kagabi, nakita ko, pumunta ka pa lang ka. Saan? Nag-cementerio. Ay, oo. Oo nga, nakita mo, cementerio. Naghanap ka ng kwan, hollow blocks na. Walang nangyari. Walang buki. Walang buki. Patang, grabe ko. Oo, kasi para sa mga katambay natin. Ipapadisbar kita. Wala kasing booking sa sementeryo. Okay, attorney, balik tayo. Balik tayo dun sa kawawa sila, di ba? Pupunta sila sa ospital, hindi sila pwedeng makapasok kasi hindi sila next of kin na sinasabi, hindi sila kamag-anak, hindi sila asawa or anak. Tapos ito pa, pagka natigok na nga, the insurance, di ba? Hindi sila makapag-insure. Kasi pag mag-i-insure ka, yung tinatawag natin sa insurance code, the insurable interest, may tinatawag kasi insurable interest, dapat lang yung talagang may relasyon ka. Okay? Although, hindi pinipigilan ng insurance code na pwede kang merong i-insure na ka-same sex mo, yung lover, ganyan, yung minamahal mo na significant other, okay? Partner mo. Hindi tina-turn down ng mga insurance companies nakakapagtaka, which is mali. Kasi sa insurable interest, pag mayroon kang tinatawag na pecuniary interest, ibig sabihin meron kang interest na financial, pwede mo i-insure yan. Yes. For example, sa isang kumpanya, merong isang tauhan ka na baka itakbo yung pera ng kumpanya kasi hinahawakan yung pera. May insurable interest ka, may pecuniary interest, pwede mo i-insure siya. Para kung tumakbo man siya, meron kang makukuhang proceeds sa insurance company. Dahil doon sa tauhan mong yon. Pero pagdating sa love, kunyari, ikaw, love mo yung partner mo, hindi mo pwedeng i-insure eh. Kasi ang proceeds saan pupunta sa'yo. Kasi ang sabi daw ng insurance code, ang paningin nila, pag nag-insure ka, ikaw, kunyari, lover mo, lalaki. Pag in-insure mo daw yung lalaking lover mo, baka daw ang intention mo is patayin yung lalaki para yung proceeds makuha mo. Parang sa US, ganyan diba? Parang nag-insure ka lang pero hindi talaga dahil mahal mo, kundi dahil gusto mo siyang patayin at kukunin mo yung insurance. Ang pakasama ng advance naman mag-isip ng mga, diba? Pero ganyan, Worst comes to worst, may mga ganyan kayo. Kaya yun ang pag-isip. Ba't hindi nila iniisip yun sa mga heterosexual? Sabihin yung mga mag-asawa, husband and wife. Na kaya in-insure ng husband yung wife niya, kasi ba papatayin niya yung wife niya para makuha tingin niya sa amin? Murder? Nang-murder? Yun nga, yun. Mukhang pera, grabe. Yan ay dapat sagutin yan nitong mga panukalang ganito. Kaya lang dito sa anti-discrimination, walang ganon. Hate crimes lang sinasabi, pero walang sinasabi dito specifically na pwede mo i-insure ang iyong partner. Walang ganon. Sana magkaroon ng ganon. Attorney, ito nga na parang, di ba, kapag pumunta ka sa mga insurance, ganyan, na parang hindi pwede yung lover mo, yung maging beneficiaries mo. Beneficiary, yan. Tapos, pwede lang pamilya mo. Paano pag yung kwan mo, yung bakla, ako sana, attorney, nag-ampun sana ako ng bata. Ayan, na pwede bang ito maging beneficiaries ko, tapos makakulimbat din yung si partner mo, di ba? Kasi pagka yan ay sa anak mo, no, na pwedeng inampun mo or talagang galing sa iyo, no? Kasi meron naman mga LGBT na mayroong mga anak talaga, di ba? Okay, sa alalang ng insurance code, talagang beneficiary nila yon kasi kadugo nila, son or daughter yan. So talagang doon pupunta. Ngayon, yung iyong partner, wala siya makukuha. Sa base insurance code natin, wala siya makukuha. Pero kapag kunyari, kayo ay mag-asawa, babae at lalaki, bukod sa makukuha yung iyong anak, makakakuha din yung asawa mo. Pero pag LGBT kayo, walang makukuha yung partner mo.
O di ba hindi pantay, Oo. di ba? Kasi kahit na mahal niyo yung isa't isa, hindi siya makakakuha. Ang makakakuha yung anak mo lang. Pero pwedeng nagpundar din siya doon Yung sa premiums nagbabayad din siya pero wala siya makuha. Yun ang dapat ayusin nila. Paano Tingnan kapag nila attorney yan. yung yung baklasan naglagay na ng last will and testament? Okay. Pwede yun, maglalagay siya ng yung huling habilin, di ba? Last will and testament. Ilalagay niya dyan, for example, gusto niya ganito, ganyan. Pwede yun, provided hindi mababawasan yung tinatawag na legitime nung anak niya. Kasi sa lahat ng batas, meron tinatawag na legitime. Ibig sabihin, sinasabi ng batas, may karapatan kaagad yung iyong mga tagapagmana. Automatic yan, by law. Na kapag ikaw yung natigok, sinong unang tagapagmana mo? Si boyfriend number 1. Hindi, kunyari babae lalaki. Pag boyfriend number 1, number 2, hindi. Kunyari ikaw, o di kunyari lang, kunyari Gusto nga straight ako. ka, kunyari heterosexual ka, ayan. Yes, pare. Yan, pare, okay. So, straight ka, may asawa ka, babae, ayan. Wow, may pang kissable lips pa. Wow, may palabas pa ng dila. Pasintabi pa sa mga kumakain. Halatang kinain ni Kermit, Echosera Frog, si Miss Piggy kanina. Sige na, paubos na oras na. Sige. So, ayan. So, kunyari, ikaw yan, di ba? Eh di, na tigko ka, di ba? May huling habilin ka. Kunyari lang, di, yung wife mo, ang magiging beneficiary mo, ang heir mo, okay? Kalahati kasi sa kanya automatically, sa conjugal properties nyo. Tapos, kung may anak kayo, mga anak nyo rin makikishare. Sa by law yan, so okay lang. Pero, kung kunyari, may lover ka, Yes. may anak ka, wala kang asawa, nagkaroon ka ng anak, okay? Hiwalay, yung babae, hindi mo na alam kung nasaan. Bisexual ka pala. Yes, O kaya, ayun, or Becky ka talaga, tapos meron kang lover. Ang makikinabang sa'yo, ang tagapagmana mo, yung anak mo. Yung anak mo lang. Kasi, hindi recognize ng batas na makikinabang or magiging heir mo yung iyong lover. Hindi siya considered as heir. So, kawawa siya, di ba? Kasi, kawawa. kahit na ba mahal na mahal niyo yung isa't isa, sinasabi ng batas, Laglag sa oo. Hindi tinitingnan ng batas ang love. Tinitingnan lang niya, sino yung kadugo mo, o doon pupunta sa anak mo. Di ba? Ang hirap. Tapos ito pa, hindi mo rin, pwede may assign na guardian ng anak mo, yung lover mo. Siya yung magiging guardian. Sisulat mo yan sa huling habilin mo. Ayan. Attorney, may tanong ako. Sige. What doon sa ibang bansa kasi, meron na talaga yung same-sex marriage doon. Paano kung doon kayo nagpakasal kayo Ayan, doon? oo. Tapos Dito. lumipat kayo din sa Pilipinas, tapos naglagay kayo ng mga properties ninyo. Oo, yes. Maganda yan. Anong batas ang ma-apply dito? Oo, magandang tanong yan kasi meron tayong tinatawag na private international law. Sa ngayon, wala pa kasing kaso na umaakit sa Supreme Court para i-interpret yung mga ganyang mangyayari. Kasi alam niyo sa Korte Suprema kasi, hindi ka pwede magsampa ng kaso para humingin lang ng opinion. Hindi pwede yon. Kailangan merong awayan. Meron talagang hidwaan. Okay. Para makisalo ang Korte Suprema para mag-decide. Pero pag pupunta ka lang, anong gagawin namin? Hindi itatakbo ang kaso na yan. I-dismiss lang yung kaso na yan. Okay. So yung sa case na ganyan, asawa kayo doon, dapat i-recognize sa Pilipinas yung property relations ninyo. Kasi sa international law, kayo ay mag-asawa. Pero sa Pilipinas, hindi kayo mag-asawa. Pero may property relations kayo. Kaya dapat irespeto yan. Yan, wala pang umaakit na kaso. Pero kung dumating yan, mapipilitan ng Korte Suprema natin na siyasatin at tignan kung ano ba yung magiging effect. Kaya nga dapat sagutin din yan itong panukalang ito ng LGBT para yung mga nagpapakasal sa abroad, matutugunan din yung mga katanungan nila pagdating dito sa Pilipinas. Oo. Kaya yung mga may property relations sa ibang bansa ay may effect din dito. Nakaka-afford lang talaga ng mga kasal talaga Sabagay, ngayon. oo. Yung mga talaga malakasan talagang ng mga afam. Mga mayayaman talaga. Ngayon kung kayo ay nagkaroon ng negosyo, kayong dalawa, ikaw at saka partner mo rito, edi partnership pa rin yan. So, pagka kayo magbabayad ng buwis, ganun pa rin. Magbabayad kayo na para kayong partners lang in an ordinary partnership. So, ngayon ko talaga mapapatunayan na yung sinasabi nila na love has no boundaries. May boundary talaga. May boundary talaga. Magkano boundary? para. Naku, inabot na naman tayo ng alauna sa kulang na kulang yung oras. Pero salamat po at sinamahan niyo po kami dito sa Tambayan. Ako po ulit si Attorney Nick. Kasama ko po ang Buklo ng Bayan. Ayan, Amanda Page. Follow me at Amanda Page. Pinky De Leon.
Leon, tsaka Blackie Manzano, Drew Olivar, Mildred, Junior the Third. Maraming salamat po. At abangan niyo po ang susunod na programa, Pilipinas Ngayon na, kasama po si Miss Loli Acosta at Yusek Robert Rivera. Yes. Salamat po. Salamat. Tambayang sa DWIZ.